Sa video na ito, dadalhin ko kayo sa isang kwento ng takot at misteryo na bumabalot sa dilim ng probinsya. Isang kwento ng digmaan, gutom, at mga kalansay na nagkukwento ng nakaraan. Ito ang mga alaala na iniwan ni Lolo. Sa libing ni Lolo sa Batangas, dala ko ang kanyang mga babala laban sa dilim, pero hindi ko inasahan ang mga pangyayaring magpaparamdam sa akin ng kanyang takot. Ano nga ba ang nagtatago sa dilim at bakit ito patuloy na bumabalik sa aming pamilya? Alamin natin ang buong kwento dito lang sa Creepy Pinoy Stories. Nung umuwi ako sa probinsya namin sa Batangas para sa libing ni Lolo, ay may dala akong malaking flashlight. Tawa nga ng tawa yung mga pinsan ko nang makita nila yon. Sabi nila para daw akong pupunta sa bundok. Sabi ko na lang, naalala ko kasi na may mga blackouts pa rin sa amin. Tsaka hindi naman masamang maging handa. Hindi ko na lang sinabi sa kanila yung totoo na kaya ako may dalang malaking flashlight ay dahil sa mga babala ni Lolo. Sabi niya sa amin, huwag na huwag kaming lalabas sa gabi. Lalo na sa mga taniman. May mga bagay daw na nagtatago sa dilim na hindi natin kayang ipaliwanag. Nung nabubuhay pa si Lolo ay lagi niyang sinasabi sa amin yon. Huwag lalabas sa gabi, lalo na sa mga taniman. Dahil na rin siguro sa edad niya ay marami sa mga pinsan ko ang hindi siya siniseryoso. Pero ako pinapakinggan ko si Lolo. Veterano siya ng World War II. Marami na siyang pinagdaanan sa buhay. Kung may sinasabi siya na may panganib sa dilim, ay naniniwala ako sa kanya. Baka may alam siya na hindi natin alam. Nung umuwi nga ako para sa libing niya, ay narinig ko yung mga kwento ng digmaan na pinagdaanan ni Lolo. Sabi ng mga tiyuhin at tiyahin ko, nung bata pa raw si Lolo, ay mahilig siyang magkwento ng mga pinagdaanan niya sa digmaan. Pero habang tumatanda raw ito, ay nawalan na ng gana magkwento. Dahil daw siguro sa trauma, parang hindi na siya mapalagay kapag madilim. Lagi siyang parang may hinahanap o iniiwasan. Isa raw sa mga pinakakilalang kwento ni Lolo ay yung tungkol sa takot niya sa dilim. Bago ko ikwento yon ay sabihin ko muna na nung bata ako ay napansin ko na si Lolo ay natutulog na may nakabukas na ilaw. Kahit yung lampshade lang sa tabi ng kama niya ay dapat nakabukas yon. Sa bahay namin ay bawal na bawal ang brownout. Kapag nagba-brownout ay agad na nagpapaandar ng generator si Lolo. Sabi ng mga tiyuhin ko, nung bata pa raw si Lolo, ay hindi naman ito takot sa dilim. Pero may nangyari sa kanya nung panahon ng digmaan na nagdulot ng takot na yon. Nung marinig ko yung kwento, ay naintindihan ko kung bakit gano'n na lang ang takot ni Lolo sa dilim at kung bakit niya kami lagi binabalaan na may panganib sa dilim. Nung isang araw ay may blackout sa bahay. Nasa kusina ako at nagluluto ng midnight snack. Bukas yung ilaw sa kusina. Pero yung ilaw sa labas, sa may taniman, ay patay. Nung biglang nag-blackout, para bang may yumakap na lamig sa akin. Yung malamig na hangin na galing sa labas parang may dalang mensahe na hindi maganda. Yung mga bintana kasi ni Lolo ay hindi masyadong sarado. May mga siwang pa rin na pwedeng pasukan ng hangin. Naramdaman ko yung malamig na hangin at kinilabutan ako. Hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa pakiramdam na may nagmamasid sa akin mula sa labas. Mabilis kong sinindihan yung flashlight ko at tinutok yun sa taniman. Pero wala naman akong nakita. Nung umuwi ako para sa libing ni Lolo, ay narinig ko ang kwento ng takot niya sa dilim. Nung panahon daw ng digmaan ay may pagkakataon na nagtatago sa isang kuweba si Lolo at ang mga kasama niyang sundalo. Wala silang dalang pagkain at tubig. Nagbabakasakali lang sila na makalabas kung sakaling wala na yung mga kalaban. Pero habang tumatagal sila sa loob ng kuweba, ay unti-unti silang nagugutom. Wala silang makita dahil sobrang dilim. Hindi nila alam kung gaano kalaki yung kuweba. Hindi nila alam kung may mga ahas ba o iba pang mga hayop doon. Pero dahil sa gutom, ay wala na silang pakialam.
Naghahanap sila ng mga gagamba o kahit anong insekto na makakain. Isang araw ay narinig na lang daw ni Lolo na nag-aaway yung dalawang kasama niya. Hindi niya alam kung bakit, basta naririnig niya na nagsisigawan ang mga ito at nagbubugbugan. Nung makialam yung iba nilang kasama para awatin yung dalawa, ay narinig na lang nila na may sumigaw at nagmura. Tapos may narinig silang umuungol na parang nasasaktan. Nung sindihan ng isa nilang kasama, yung natitira nilang posporo, ay nakita nila na yung isa sa nag-aaway ay hawak yung ulo ng kalaban niya. Nakatukod yung mga daliri nito sa mga mata ng kalaban niya. Yung isa naman ay hawak yung leeg ng kalaban niya at pinipigayon. Pareho silang duguan at pareho silang nagwawala. Nung magdilim ulit ay narinig nila na may sumigaw at nagmura. Tapos nagkagulo na naman. Nung sindihan ulit yung posporo ay nakita nila na yung dalawang nag-aaway ay may mga hawak na daliri. Pinutol nila yung mga daliri ng isa't isa at ngayon ay kinakain nila yon. Nung magdilim ulit ay nagpatuloy ang sigawan at murahan. Pero unti-unti ay naging unggol na lang ang naririnig nila. Nung sindihan ulit yung posporo ay nakita nila na yung dalawang nag-aaway ay pareho ng patay. Pero yung mga katawan ng mga ito ay gumagalaw pa rin. Kinakain nila ang kanilang mga sarili. Nung magdilim ulit ay nagtakbuhan na palabas ng kuweba ang mga kasama ni Lolo. Si Lolo na lang ang natira. Takot na takot daw siya noon. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa mga kasama niya. Nung makalabas siya ay nalaman niya na matagal na palang wala doon yung mga kalaban. Nakulong lang sila sa kuweba dahil sa takot. Nung bumalik siya doon ay nalaman niya na yung mga kasama niya ay nagpatayan at nagkainan. Kaya pala takot na takot si Lolo sa dilim. Dahil sa dilim ay hindi nila nakita na ligtas na pala sila. Dahil sa dilim ay nagkainan yung mga kasama niya. Dahil sa dilim ay nagkagulo sila at nagpatayan. Hindi ko makakalimutan yung kwento na yon. Hindi ko rin makakalimutan yung nangyari sa akin nung libing ni Lolo. Sa araw mismo ng libing ay nag-blackout na naman. Nasa kusina ulit ako at nagluluto. Nakabukas yung ilaw sa kusina, pero yung ilaw sa labas ay patay. Nung mag-blackout ay naalala ko yung nangyari sa mga kasama ni Lolo. Dahil sa dilim ay nagpatayan sila, dahil sa dilim ay nagkainan sila, dahil sa dilim ay hindi nila nakita na ligtas na pala sila. Nung marinig ko yung mga yapak mula sa labas, para bang bumalik lahat ng kwento ni Lolo. Yung takot niya, nararamdaman ko na rin ngayon. Nung makita ko yung kalansay na nakatayo sa labas ng bahay, parang tumigil ang oras. Yung mga buto niya parang may sariling buhay na nagkukwento ng nakaraan. Naisip ko na tama si Lolo. May mga bagay na nagtatago sa dilim. Hindi ko alam kung isa sa mga kalansay na nakita niya sa kuweba ang nakita ko. Pero para sa akin, ay isa yon sa mga kasama niya na nagpatayan at nagkainan. Nung umalis yung kalansay at nag-alis ng sombrero, para bang sinasabi nito na hanggang dito na lang ako. Parang kinikilala niya si Lolo at ang mga alaala ng digmaan. Sa tingin ko ay nagbigay galang ito kay Lolo. Para bang kinilala nito na si Lolo ang may-ari ng bahay at hindi ito pwedeng pumasok. Nararamdaman ko na hanggang ngayon ay nandun pa rin sa mga taniman sa dilim ang isa sa mga kasama ni Lolo. Siguro ay nagtatago pa rin ito sa mga kalaban. Siguro ay nagugutom pa rin ito at naghahanap ng makakain. Kaya ganoon na lang ang takot ni Lolo sa dilim. Kailan kaya mawawala sa pamilya namin ang takot sa dilim? Kailan kaya mawawala sa pamilya namin ang alaala ng digmaan? Sa dilim, natutunan natin na ang takot ay maaaring magdala ng pagkasira at pagkakulong sa nakaraan. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento dito sa Creepy Pinoy Stories. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, ingat sa dilim. Baka may nagmamasid na kalansay.